Kabanata 3971. Mula sa araw na ito, ang Novel Court at si Ronnie ay magiging nakamamatay na magkaaway. Isang boses ang dumating mula sa punong tanggapan ng Novel Court. Whatever. What's the point? Ang Novel Court ay mapapawi sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, masiyahan sa iyong mga huling araw. Umalangaw-ngaw ang mayabang na boses ni Ronnie bilang tugon mula sa malayo. Tila, ang dalawang super force ay naging magkaaway at naging masugid na magkaaway. Sa anumang kaso, ang kakilakilabot na lakas na ipinakita ni Ronnie ay nagdulot ng pagkagulat sa buong Sea of Chaos. At Sindek, pinatunayan ng labanan na si Ronnie, isang sumisikat na bituin, ay may lakas na hamanin ang 5 super forces. Bukod sa anumang bagay, ang katotohanan na si Ronnie ay may 2 namamahala na Diyos sa ilalim ng kanyang utos ay pinilit. Ang buong Sea of Chaos, at maging ang Beast City na lihim na matakot sa kanya. Ang labanan ay kailangang matapos minsan at ang lahat ay ayos na. Samantala, sa isang lihim na silid sa kailaliman ng Annihilation Mountain, ito ay nakakalungkot. Ang enerhiya at mga batas ng magulong espasyong ito ay hindi angkop para sa akin. I have spent a considerable time here and so far, 30% pa lang ng lakas ko sa karamihan. Kung ang bilis ng aking paggaling ay naging madali para sa akin na puksain ang Novel Court. Pero ngayon, kailangan kong maglaan ng oras. Kapag ako ay ganap na nakabawi at ang aking lakas ay bumalik sa pinakamataas na antas, magiging madali para sa akin na magtagumpay. Ang dagat ng chaos. Bulong ni Ronnie habang naka-cross-legged sa secret room. Sa parehong oras, sa punong tanggapan ng Novel Court. Sa isang napakagandang palasyo, may ilang matataas na lalaki na may maringal na aura at nababalot ng orihinal. Magulong batas, leader. Ano sa tingin mo ang totoong combat power ni Ronnie? Tanong ng isang lalaki na natatakpan ng makapal na itim na hamog ang mukha sa malamig at madilim na boses. Parang isang mabangis. Multo na nabuhay sa bilyon-bilyong taon. Kakaiba sa akin ang lakas niya. Ito ay hindi masyadong matagal na ang nakalipas na siya ay nakalusot at naging isang namamahala Diyos. Gayunpaman, pakiramdam ko ay mas maunlad siya sa pag-unawa sa iba't ibang batas at lihim. Mga diskarte kaysa sa akin. Kung magkatabi sa kanya, para akong junior na nakikipag-away sa isang senior. Sa totoo lang, mas mababa ako sa kanya sa lahat ng aspeto. Kabilang ang pag-unawa sa mga batas, aking mga galaw, at karanasan sa pakikipaglaban. Ang tanging bagay na mayroon akong kalamangan laban sa kanya ay ang aking lakas. Nararamdaman ko na siya ay malubhang nasugatan. At siya ay medyo konserbatibo sa paggamit ng enerhiya, na parang gagawin niya, mabilis maubos. Nag-iisip na sabi ng pinuno. Ano? Siya ay malubhang nasugatan, ngunit maaari pa rin siyang itali sa iyo. Paano ito posible? Nagulat ang ibang mga lalaki sa palasyo at hindi makapaniwala. Sinasabi ko ang totoo, sa lahat ng katapatan. Kung hindi siya nasugatan, malayo ako sa pagiging kapareha niya. Isinasaalang-alang ko, ito maswerte sa aking bahagi. Pareho kaming namamahala sa mga Diyos, ngunit halatang mas malakas siya sa akin ng ilang bingga. Bamantong hininga ang pinuno bilang pagbibitiw. Ayaw man niyang aminin. Alam niyang totoo iyon. Walang saysay na tanggihan ito. No way. Ayaw kong maniwala dyan. Gumawa ako ng isang napaka-detalyadong pagsisiyasat sa kanya. Noong nakaraan, siya ay isang napaka-ordinaryong elder sa Annihilation Mountain. At ang kanyang lakas ay nasa katamtamang antas sa iba pang matatanda doon. Hindi nagtagal ay bigla siyang umangat sa hanay at naging isang namamahala na Diyos. Logically speaking, kahit naging governing God na siya, hindi siya dapat maging kasing lakas ng sinuman sa atin. Kung tutuusin, medyo matagal na tayong namamahala sa mga Diyos. Rising star pa lang si Ronnie. Paano siya magiging mas malakas kaysa sa atin? Madamdaming samaway ang isang matangkad at malakas na demonyo. Siya ay matatag. At ang aura na kanyang pinakawalan ay nakakatakot. Anumang galaw na ginawa niya ay magdudulot.
Ang paligid na espasyo upang manginig at mabasag. Kayong lahat ay binabalewala ang isang maliit ngunit mahalagang detalye. Nagpadala na rin ako ng isang tao para imbestigahan si Ronnie at may nakita akong isang bagay. Minsan na niyang pinangunahan ang mga tao ng Annihilation Mountain sa Land of Outlaw. Siya ay nilinang sa pag-iisa ng ilang sandali pagkatapos niyang bumalik. Pagkatapos niyang matagumpay na makumplito ang kanyang paglilinang, siya ay naging isang namamahala na Diyos. Pagkatapos nito, agresibo niyang tinalo ang dating pinuno ng bundok ng Annihilation. At nasakop, higit sa 100 mga ipinagbabawal na lupain sa isang hilera. Dahil sa mga tagumpay na ito, siya ay nasa pantay na katayuan. Kasama kami. Sa tingin ko ang mabilis niyang pag-akyat sa tuktok ay may kinalaman sa Land of Outlaw. Dagdag pa ng isang medyo may edad na lalaki na may gwapong mukha at nakasuot ng royal robe. Mukha siyang maamo at matikas. Ang lupain ng Outlaw. Nagulat naman ang ibang mga lalaki. Ang Land of Outlaw ay talagang puno ng iba't ibang mga posibilidad. Kung may kinalaman si Ronnie sa Land of Outlaw, ibig sabihin hindi natin siya pwedeng maliitin. Ang pinuno ng Novel Court ay nagpahayag ng may pananalig. In addition to Marlan, I consider Ronnie another enemy. Inatake niya ang Novel Court. Sa susunod, baka atakihin ka niya. Katulad ni Marlan. Malinaw na may ambisyon si Ronnie na sakupin ang buong Sea of Chaos. Sa tingin ko ikaw, lahat ay sumasang-ayon sa akin tungkol dito. Sabi ng pinuno, tama ka, we can conclude na sobrang ambisyosa ni Ronnie. Dapat tayong 4 na super force ay magkaisa at magtulungan upang labanan siya. Ang lalaking nababalot ng makapal na itim na hamog ay parang determinado. Iyan ang ganap na kahulugan. Tumango ang gwapong lalaki bilang pagsang-ayon. Lahat, naniniwala ako na kapag nagkaisa ang ating 4 na super force, walang magagawa si Marlan o si Ronnie. Para sa atin, magiging invincible tayo, sabi ng pinuno. Sumasang-ayon ako. Deal na yan. Tumango naman ang ibang tao sa palasyo. Samantala, sa 3,000 malaki at maliliit na universo, kababalik lang ni Dustin kasama ang 12. Mga hayop sa Zodiac. Guro, posible para sa Grand Geomancy Array ng 3,000 malaki at maliliit na universo. Aayusin pa, kapag natapos na ang pagkukumpuni. Magagawa nitong labanan ang mga pag-atake ng sinumang namamahala na Diyos. Pagbalik ni Dustin, dumiretso siya kay Santos para bisitahin siya. Talaga, tuwang-tuwa si Santos nang marinig ang mabuting balita. Siya ay nagsusumikap sa Grand Geomancy Array sa buong oras na ito. Sinusubukang gumawa ng higit pa. Pag-aayos pati na rin ang ilang mga pagpapabuti. Gayunpaman, hindi pa rin niya mahanap ang tamang paraan. Don't worry, may kilala akong senior na makakatulong sa atin. Sabi ni Dustin na may pag-asa. Phew, ang galing nun. Sabi ni Santos na may pananabik at kaba. Master, bibigyan kita ng Jade Sleep. With it, you can contact him. Naglabas si Dustin ng isang Jade Sleep at iniabot kay Santos. Salamat. Kinuha ni Santos ang Jade Sleep at umalis. Dahil ang pinuno ng Fallen Divine Valley ay may espesyal na pagkakakilanlan. Kailangan niyang gumawa ng mga paraan. Pigilan ang kanyang mga kaaway na mahanap siya. Ang paggamit ng Jade Sleep para makipag-ugnayan sa kanya ay ligtas ngunit kinakailangan. Paraan. Brat, bumalik ka rin sa wakas. Sabi ng magulong World Tree nang bigla itong sumulpot sa harap ni Dustin. Wow! Tignan mo nga. Ang lakas mo yata tumaas ng husto. Bulalas ni Dustin na medyo nagulat. Ang aura na ibinubuga ng magulong puno ng mundo ay mas malakas kaysa dati. Siyempre, ang kayamanan na ibinalik mo para sa akin ay napatunayang lubhang kapaki-pakinabang. Sagot ng magulong puno ng mundo. Nga pala, alam ko na parang may pinakamataas na universo sa 3,000 malaki at maliit. San sinukob? Nagpatuloy ang puno. Talaga, nakakamangha. Tuwang-tuwa si Dustin. Ito ay dapat na mundo ng divine being. Iyon ang agad na naisip ni Dustin. Saan mo nakita? Dalhin mo ako dyan ngayon din. Tanong ni Dustin. Nagniningning sa tuwa ang mga mata. Isang pinakamataas na universo.
Hindi ako makapaniwala na may pinakamataas na universo sa komunidad ng universo. Ginagawa mo ba ito? Wala sa 12 hayop sa tabi ni Dustin ang naniwala sa isang salita na sinasabi ng magulong puno ng mundo. Hoy, tanga ka na puno. Huwag kang ang magsalita ng walang kwenta. Hindi lang ganoon kataas ang kalidad ng komunidad ng universo. Ang mga batas dito ay hindi malapit. Pagiging kumpleto man. Imposibleng umiral dito ang isang Supreme Universe. Tama siya. Stupid tree. Dapat nagsisinungaling ka. Maraming lugar sa Sea of Chaos ang may mas mataas na grado sa universo kaysa sa 3,000 malaki at maliit. Mga universo. Kung ang isa sa 3,000 malaki at maliit na universo ay maaaring maging isang pinakamataas na universo. Kung gayon ang pinakamataas, ang mga universo ay matatagpuan sa lahat ng dako sa dagat ng Chaos. Karamihan sa 12 hayop ay hindi nag-abala sa paghila ng kanilang mga suntok. You guys sound like you know everything about universe grade. Alam mo ba kung ano ito? Hindi mo alam. Alam kahit ano. Hindi tulad mo. Eksperto ako. Manahimik kayong lahat. Ang mga malalakas na hiyawan ay umalis sa magulong puno ng mundo habang ito ay naging asar sa 12 hayop. Dahil ito ay isang magulong puno sa mundo. Maaari itong gumawa ng mga cosmoses. Walang mas nakakaalam kaysa sa pagdating sa cosmoses, space, at universe grade. Ikaw stupid tree. Hindi ko akalain na magiging mabilis ang ulo mo. How dare you put on airs in front of us? Isang mabilis na sagot ang lumabas sa labi ng daga. Ikaw tanga na puno. Bakit mo ako sinisigawan? Anong ginawa ko sa'yo? Isang masamang kinang ang lumitaw sa mga mata ng asong lumalamon sa langit habang nakikita ito sa magulong puno ng mundo. Tumigil ka na sa pakikipagtalo. Dalhin mo na lang ako dyan. Nagtitiwala ako sa'yo. Napangiti si Dustin sa magulong puno ng mundo. Brat, natutuwa akong naniwala ka sa akin. Matapos ang magulong puno ng daigdig ay palayasin ang 12 hayop ng galit na titig. Tumalikod ito at umalis kasama si Dustin. Mula sa Uzesa, ang 12 hayop ay sumunod sa kanila. Hindi nagtagal ay dumating ang grupo sa kawalan na iyon. Eto na, nakuha ko ang aura ng Supreme Universe dito last time. Ito ay saklaw ng maraming batas. Kaya napakahirap matuklasan. Paliwanag ng magulong puno ng mundo kay Dustin. Na itinuro ang kawalan sa harap mismo ng kanilang mga mata. Dati dito ang mundo ng Divine Being. Ang masayang sorpresa ay namumulaklak sa dibdib ni Dustin. Ang mundo ng Divine Being ay dating nasa espasyong iyon bago ang biglaang pagkawala nito. Sa isang kisap mata, inilabas ni Dustin ang kanyang mga katangian na pakiramdam upang makita ang espasyo. May ilang beses na dumaan siya sa kawalan upang hanapin ang kinaroroonan ng Divine Being. Mundo, gayunpaman. Ang kanyang espiritual na pakiramdam ay mas malakas kaysa dati. Nang makita ng 12 hayop ang kanyang mga aksyon, inilabas din nila ang kanilang espiritual na pakiramdam upang madama ang space sa harap nila. Walang nakuha ang kanilang mga pandama. Walang iba kundi ang paminsan-minsang mga uno sa kalawakan na dumaan. Pagkaraan ng mahabang sandali, wala pa ring nahanap si Dustin. Ang isang espasyo ay dapat may kinalaman sa batas ng espasyo. Marahil ay mas mabuti kung mapapansin ko ito sa aking espiritual na kahulugan. Ang batas ng kalawakan, at ang batas ng reincarnation. May biglang pumasok na ideya kay Dustin. Habang inilabas niya ang kanyang espiritual na pakiramdam upang suriin ang lugar. Ginamit din niya ang batas ng kalawakan at ang batas ng muling pagkakatawang tao. Dahil si Dustin ay pumasok sa major achievement stage ng paglinang ng orihinal na magulong batas ng reincarnation. Tiwala siya sa kanyang kakayahan. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay nakuha niya ang ilang mga resulta. Tulad ng sinabi ng magulong puno ng mundo. Talagang mayroong isang cosmos dito. Ang universe grade nito ay kahanga-hangang mataas. Napaisip si Dustin sa sarili. Pero, parang malabo at hindi totoo. Nararamdaman ko ito, ngunit hindi ko ito mahanap. Ito ay tulad ng isang mirage. Kahit anong pilit niyang hanapin ang eksaktong lokasyon ng cosmos. Nabigo pa rin siya.
Parang ang ibabaw ng cosmos na iyon ay natatakpan ng isang layer ng napakahiwagang enerhiya na gumawa nito. Imposibleng mahanap talaga ito ng mga tao. Ito talaga ang mundo ng Divine Being. Ibinuhos ni Dustin ang lahat para maramdaman ang lugar. At bagamat hindi niya mahanap ang lokasyon nito sa kabila ng kanyang karunungan. Lost. Nahuli pa rin niya ang tipak ng aura nito. Iyon ang eksaktong aura ng mundo ng Divine Being. Dahil si Dustin ay nagtagal sa Divine Being's World. Pamilyar na pamilyar siya sa aura nito. Talagang may Supreme Universe dito. Maging ang 12 hayop ay hindi napigilan ang kanilang mga sarili sa sunod-sunod na pagsigaw. Ang bawat isa sa kanila ay may lakas ng isang semi-governing na Diyos. Kaya ang kanilang espiritual na kahulugan ay hindi kapani-paniwala. Makapangyarihan. Humph! Di ba sinabi mo lang na kalokohan ang sinasabi ko? Hindi ka ba nahihiya? Isang pautang lumitaw sa magulong puno ng mundo. Brat, sa tingin mo ba itong Supreme Universe ay ang nawawalang Divine Being's World? Lumingon ito para tanungin ang opinyon ni Dustin. Oo, 100% akong sigurado na ito ang mundo ng Divine Being. Kumpiyansang deklara ni Dustin. Panatilihin ang mga tab sa cosmos na ito. Kung may mahanap ka, punan ako kaagad. Sabi niya sa magulong puno ng mundo. Mula nang mawala ang maliit na Infinity Beast kasama ang Divine Being's World. Hindi na sumuko si Dustin dito. Noong nasa Prime Martial World siya noon. Ipinagkatiwala ito ng ina ng munting Infinity Beast. Kanya. Kaya naman hindi napigilan ni Dustin na malunod sa guilt matapos niyang mawala ang maliit na Infinity Beast. Kung bibigyan ng pagkakataon, gusto niyang pumasok sa Divine Being's World at hanapin ang maliit na Infinity Beast. Subaybayan din ang banal na libingan. Mayroong 2 napakapangit na pag-iral doon. Kung makakaalis sila, magdudulot ito ng malaking kalituhan sa ating 3,000 malaki at maliit na universo. Dagdag ni Dustin. Napuno pa rin ng takot ang kanyang dibdib sa tuwing naaalala niya ang 2 masasamang hayop na may lakas ng namumuno sa mga Diyos na nakakulong sa banal na libingan. Ang 2 halimaw ay parang patuloy na tumatatak na mga time bomb para sa 3,000 malalaki at maliliit na universo. Sa sandaling makalabas sila sa banal na libingan, walang sino man sa 3,000 malalaki at maliliit na universo ang makakagawa. Hawakan sila, 2 kakilakilabot na pag-iral. Napuno ng kalituhan ang mukha ng magulong puno ng mundo. Bibigyan kita ng impormasyon tungkol sa kanila. Isang sinag ng liwanag ang lumipad sa isang alon ng manggas ni Dustin at agad na pumasok sa magulong puno ng mundo. Ang sinag ng liwanag na ito ay naglalaman ng mga larawan ng 2 masasamang hayop na nakilala niya sa banal na libingan. Anong klaseng mabigat na nilalang sila? Brat, dalhin mo kami sa kanila. Tutulungan ka naming patayin sila. Hiling ng matangkad na tigre. Kapag nagtulungan ang 12 hayop, maaari pa nilang harapin ang isang namamahala na Diyos. Gayunpaman, mayroong 2 hayop na ang bawat isa ay maaaring katumbas ng lakas ng isang namamahalang Diyos sa banal libingan. Baka next time. Sa ngayon, hindi namin sila ginagalit. Nagpasya si Dustin pagkatapos ng ilang sandali ng pag-aalinlangan. Pagkatapos, bumalik siya sa fallen immortal cosmos. Sa sandaling makarating siya sa kanyang destinasyon, pinakawalan niya ang kanyang pakiramdam at ang batas ng reincarnation. Sa isang tibok lang ng puso, nalaman ni Dustin ang lahat ng mahahalagang bagay na naganap sa buong mundo. Karamihan sa mga ito ay dahil sa orihinal na magulong batas ng reincarnation mula noong nilinang niya ito sa Major. Yugto ng pagkamit, sa kanyang karunungan sa batas ng reincarnation. Ito ay isang piraso ng cake para sa kanya upang malaman ang lahat ng iyon. Nangyari sa cosmos. Nakarating na si Nanay sa Divine Realm. Agad na naligay sa magandang mood si Dustin sa pag-usad ng kanyang ina at halos humuhuni siya. Humakbang siya papunta sa langit sa itaas ng Flame Holy Land. Wow! Nanay! Ang galing mo! Nakapasok ka na sa Divine Realm sa lalong madaling panahon. Nagulat sa kanyang nagawa. Dumiretso si Dustin sa kanyang ina at niyakap ito. Sa katunayan, ang kanyang ina ay nagsimula ng huli sa kanyang paglilinang. Gayunpaman, nakalusot siya sa Divine Realm nang wala sa oras.
Ang bilis ng kanyang cultivation ay lubhang kataka-taka na kahit si Dustin ay nadama na mas mababa sa kanya. You brat, ayaw mo ba akong lumakas? Sinaman siya ng ina ni Dustin na may mapaglarong ngiti. She looked at Dustin with concern and loving eyes and asked, "You've been out all these days. How? Ginagawa mo?" Bilang isang ina, hindi niya maiwasang takpan ng kanyang mga kamay ang mukha ni Dustin. "I'm fine, Mom." Sagot ni Dustin habang napuno ng init ang kanyang puso. Hindi nagtagal. Nalaman ng lahat sa punong tanggapan ng Flame Holy Land na dumating si Dustin. Pabalik. Lahat sila ay nagbigay ng mainit na pagtanggap sa kanya nang makita siya. Wow! Elder Sharp, Elder Brendan. Pareho kayong handang harapin ang apotheosizing doom anumang oras. Namangha si Dustin nang maramdaman niya ang mga aura na inilalabas ng mga matatanda. Malamang, naabot na nilang dalawa ang premium stage ng Divine Realm. Natutuwa siyang malaman na ang mga pangunahing pinuno ng Flame Holy Land ay nagkaroon ng kahanga-hangang pag-unlad habang siya ay malayo. Naisip niya na mahirap para sa kanila na makahanap ng oras para maglinang lalo na si Elder Sharp. Na nasa, singil sa lahat ng mga gawain ng Flame Holy Land. Oo, tama iyan. Pakiramdam ko ay malapit na ang pagkakataong makalusot. Sa wakas, ha, tawa ng tawa ni Elder Sharp sa pananabik. Masaya ako. Narito. Mangyaring kunin ang mga ito. Baka makatulong sila. Gamit ang isang kaway ng kanyang kamay. Kumuha si Dustin ng napakaraming kayamanan. Magic pills. At spiritual herbs. Kung isa sa alang-alang ang kanyang kayamanan. Ang nakuha niya ay mga bihirang kayamanan na nakuha niya mula sa buong dagat ng kaguluhan. Ang bawat isa sa kanila ay talagang gusto. Ang batang ito, nabigla at nasisiyahan. Hindi napigilan ni na Elder Sharp at Elder Brendan na itinoon ang kanilang mga mata sa mga kayamanan. Sa harap nila, pagkatapos nito, sunod-sunod na rin ang pag-welcome ng iba kay Dustin. Natuwa siyang bumalik at makita ang lahat sa Flame Holy Land. Dahil napagpasyahan niyang manatili sa lugar na ito ng ilang sandali. Nakaramdam ng tuwa si Dustin na makakagastos siya. Mas maraming oras kasama ang kanyang mga magulang, asawa, kapatid, at ilang kaibigan. Higit pa rito, pinadalhan siya ni Santos ng mensahe sa pamamagitan ng telepathy, na sinasabi sa kanya na siya ay nasa Fallen Divine Valley at magtatagal siya para malaman kung paano niya maaayos ang Grand Geomancy. Array mula sa master ng statue ni Dustin. Hindi man niya ito ipinakita. Lihim na gumaan ang loob ni Dustin nang marinig ang balitang ito. Pagkatapos ng lahat, inaasahan niyang masiyahan sa kanyang oras kasama ang pamilya at mga kaibigan na hindi kailangang mag-alala tungkol sa kahit anong sandali. At saka, ayaw niyang gumawa ng gulo sa Sea of Chaos bago ang naayos ang malaking hanay. Kaya naging maayos ang lahat para sa kanya. Isang araw, binisita ni Elder Sharp at ilang nakatataas na matatanda ng Flame Holy Land si Dustin. Dustin, gusto mo bang pasayahin kami sa mga libreng oras mo? Kung ayos lang sa iyo, gusto kong hilingin sa iyo na magbigay ng lecture sa ating mga alagad sa loob ng ilang araw. Isa ka sa amin. At bawat alagad dito ay tumitingin sa iyo. Baka mapasaya mo sila at matupad ang hiling nilang makita ang kanilang idolo. Sandaling nag-isip si Dustin bago siya nakapagdesisyon. Sige, sigurado. Gawin natin. Maaari mong sabihin sa kanila na handa akong magbigay ng lektura sa loob ng 3 araw. Sabi ni Dustin. Mabilis na kumalat ang balita sa buong Flame Holy Land. Gaya ng inaasahan, nagkaroon ng kaguluhan ang nakatakdang lecture. Sumayaw pa nga ang lahat ng mga alagad sa tuwa. Hoy! Hoy! Narinig mo ba? Magbibigay ng lecture si Dustin. Siya ang pinakamakapangyarihang tao sa Fallen Immortal Cosmos. Napakaswerte namin na nakikinig kami sa kanyang talumpati. Wow! Nabalitaan ko na siya ang pinakamakapangyarihang tao sa lahat ng 3,000 malaki at maliliit na universo. Ha! Wala yun kumpara sa narinig ko. Alam mo bang sinabi ni Master Kevin na meron si Dustin gumawa ng pangalan para sa kanyang sarili sa Sea of Chaos? Ang fierce niya.
Nai-imagine ko ang mga sobrang puwersang iyon na takot sa tuwing naririnig nila ang kanyang pangalan. Bawat disipulo sa Flame Holy Land ay hindi napigil ang magsalita tungkol kay Dustin. Maging ang mga kaitiwala at ang matatanda ay natuwa nang marinig siyang magsalita. Kung tutuusin, mas alam nila kaysa sa mga disipulong iyon kung gaano siya kalakas ngayon. Hindi nagtagal. Natapos ng mga alagad ang paggawa ng napakagandang plataporma kung saan nakatakdang ihatid ni Dustin ang kanyang panayam. Pagkatapos ay pumunta si Dustin sa pinakamalaking parisukat ng Flame Holy Land at sumakay sa platform upang simulan ang kanyang panayam. Sa isang iglap, lahat ng buhay na nilalang sa Flame Holy Land kabilang ang mga disipulo at ang nakatatanda. Pinuno na puno ang parisukat. Napapaligiran silang lahat sa plataporma. Ang parisukat ay naging makapal na nakaimpake na ang ilang mga nilalang ay nakaupo sa ibabaw. Lupa na nakakross ang kanilang mga paa. Habang ang ilan ay lumutang sa himpapawid. Kumusta? Sa lahat, magsisimula ako sa pinakapangunahing at pinakamahalagang pamamaraan ng paglilinang. Umalangaw-ngaw ang boses ni Dustin sa punong tanggapan ng Flame Holy Land. Bawat salitang banibitawan niya ay malakas at malinaw. At ito ay tunog napakahusay at puno ng alindog at karunungan. Naintindihan niya ang ilang kumpletong orihinal na magulong batas. Hindi lang iyon, kundi ang kanyang aktwal na labanan. Ang kapangyarihan ay katumbas ng kapangyarihan ng isang semi-governing na Diyos. Siguradong isang mahusay na master si Dustin. Bawat salita na lumalabas sa kanyang bibig ay nagpapahiwatig ng purong kaliwanagan. Tila kahit si Elder Sharp at ang iba pang nangungunang pinuno ay sumama sa mga ordinaryong disipulo sa plaza. Hindi nila maiwasang maging interesado sa kahindek-hindek na panayam na ito. Wow! Pumunta din sila dito. Habang nagtuturo si Dustin sa platform, bigla siyang nakakita ng ilang pamilyar na figure. Isa sa kanila ay ermitanyo ng lupa. Isa siyang senior na lubos na inaalala ni Dustin. Noong nasa East Mainland pa siya ng Divine Continent, nasira siya sa isang libingan at ninakaw ang kabaong kasama ang Earth Hermit. Naging magkaibigan sila pagkatapos ng pakikipagsapalaran. Nang maglaon, ang Earth Hermit ay naging isa sa mga matatanda ng Flame Holy Land. Gayunpaman, hindi niya gusto ang paghihigpit. Wala rin siyang koneksyon sa sinuman. Kaya bihira siyang tumuloy. Ang punong tanggapan ng Flame Holy Land. Mahilig siyang gumala mag-isa. Kaya naman hindi inaasahan ni Dustin na darating siya at makikita siyang mag-lecture. May nakita rin siyang matandang may puting buhok sa gitna ng mga tao. Si Mr. Fang iyon. Ang tagal na niyang hindi nakita ang matanda kaya naman tuwang-tuwa siya nang makita niya ito sa plaza. Ang matandang lalaki ay dating napakababang magsasaka sa Immortal Transforming Realm sa silangan. Mainland ng banal na kontinente. Naglingkod siya sa Sword Emperor noong araw at natuto pa siya ng ilang kasanayan sa espada mula sa kanya. Ang Sword Emperor na ito ay walang iba kundi ang Divine Swordsman. Tulad ng matanda, natutunan ni Dustin ang ilan sa kanyang mga kasanayan mula sa hindi kapani-paniwalang master na ito. Na talagang ginawa silang kapwa-alagad. Sa pagkakaalam ni Dustin, matagal nang kasama ni Mr. Fang ang avatar ng Divine Swordsman pagkatapos ng unang lumabas ang avatar. Pagkatapos ng ilang panahon, gayunpaman, bumalik siya sa East Mainland at nagsimulang magsaka sa pag-iisa. Hindi inaasahan ni Dustin na pupunta siya sa headquarters ng Flame Holy Land ngayon. Kaya siya talaga ay malugod na nagulat. Sa loob ng 3 araw, tumayo si Dustin sa plataporma upang magbigay ng ilang kapaki-pakinabang na kaalaman sa lahat ng dumating. Para makinig sa kanya, nagsimula siya sa pinakapangunahing konsepto ng martial arts hanggang sa napag-usapan niya ang mga pinaka-advanced na batas ng pinakamataas na kaliwanagan. Sa buong lakas at pananaw, naipaliwanag niya ang malalim na martial arts kahit sa pinakasimpleng wika. Nagulat siya kung paano nakikinig ang karamihan sa mga nilalang sa punong tanggapan ng Flame Holy Land. Sa kanya nang maasikaso sa loob ng 3 araw. Higit pa rito, ang ilan sa mga disipulong iyon ay napakalalim na nakatutok na hindi man lang nila napansin ang pagdaan ng panahon.
Random na mga bulalas ang maririnig na umaalingaw-ngaw mula sa karamihan nang sa wakas ay natagpuan na nila ang mga sagot sa kahirapan, palaisipan, at problemang naranasan nila habang sila ay nasa proseso ng kanilang paglilinang. Walang salita ang makapagpaliwanag sa pananabik sa kanilang mga mukha sa sandaling napagtanto nilang kakatanggap lang nila. Kaliwanagan. Lumipas ang 3 araw. At sa wakas ay natapos na ni Dustin ang kanyang lecture. Sa ikalawang column niya, mabilis siyang nawala sa plataporma. Gayunpaman, maraming mga nilalang ang nanatiling nagtitipon sa paligid ng entablado kahit na siya ay umalis na sa parisukat. Habang tahimik silang nakaupo habang nakapikit. Ninanamnam nila ang bawat salitang itinuro ni Dustin. Sila, pumalakpak, basag, boom. Biglang umalangaw-ngaw ang kulog sa kalangitan sa itaas ng Flame Holy Land. Nagpatuloy ito hanggang sa yumanig ang lupa. Pagkatapos, sa wakas ay umungol ang kulog at mga kidlat ang tumama sa hangin. Woohoo! Masisira na ako. Isang nilalang ang sabik na pumailan lang sa kalangitan. Walang takot na sinalubong ang Thunderstroke Doom. Oh, pare. Ako rin. Ha, same here. See you sa next stage. Bawat segundo sa susunod na araw, maririnig ang Thunderstroke Doom sa buong Flame Holy lupa. Marami sa kanila ang nakagawa ng mga kahanga-hangang tagumpay matapos makinig sa lecture ni Dustin. Haha, bakit hindi ako nagtataka na ang kanyang mga turo ay aakay sa ating mga disipulo sa ganitong kalaking pag-unlad? Tingnan mo, ang kabuuang lakas ng Flame Holy Land ay seryosong tumaas. Si Elder Sharp at ang mga senior elder ay labis na natuwa nang makita ang lahat sa headquarters ay nakakamit. Mas malaking bagay. Pinasasalamatan si Dustin sa kanilang puso sa pagtulong sa kanila. Malapit ko nang harapin ang apotheosizing doom. Maging si Elder Sharp ay nakaramdam ng tuwa na malapit na siyang magtagumpay pagkatapos ng lahat ng kanyang masipag na paglilinang. Ako rin. Malalaman ko ito balang araw. Sabi ni Elder Brendan nang may tame time na pananabik. Oo naman. Pagkatapos lamang ng ilang araw, sina Elder Sharp at Elder Brendan ay sumailalim sa apotheosizing sentensya. Sa wakas, silang dalawa ay lumipas at lumitaw bilang mga banal na Diyos. Napuno ng kasiyahan si Dustin nang makita niya ang kasaganaan ng Flame Holy Land. Malaki ang kahulugan ng lugar para sa kanya. Marami sa kanyang malalapit na kaibigan at mahal sa buhay ang naninirahan doon. Ang kanyang mga magulang, kapatid, Murray, Godwin, Angus, Peter, Herbert at iba pa ay nakatira lahat sa punong tanggapan ng Flame Holy Land. Gagawin niya ang lahat para lang mapanatili silang ligtas. Ang katotohanang inilagay sila ni Dustin sa Flame Holy Land ay isang patunay kung gaano niya kamahal ang mga ito. Lupain. Naintindihan din ni Kevin ang puntong ito. Kaya, matagal na niyang makita ang Flame Holy Land bilang pinakamahalaga at pangunahing sekta sa kabuuan. Fallen Immortal Cosmos. Ang ilan ay nagsabi pa na ang Flame Holy Land ay maaaring magkaroon ng malaking bahagi ng mga nilikhang magagamit sa buong cosmos. Master Santos, gaano katagal bago maayos ang Grand Geomancy Array? Nagpadala ng mensahe si Dustin kay Santos gamit ang kanyang paglalarawan na kahulugan. Nagsimula na akong ayusin. Pero magtatagal. Sa palagay ko ay aabutin ng 1 taon o 2 para ganap na maayos. Sagot ni Santos. Bumalik siya sa 3,000 malaki at maliliit na universo upang ibalik ang hanay sa ang dating perpektong kondisyon nito. Kailangan mo ba ng tulong ko? Tanong ni Dustin. No need for the time being. I actually think that this will help me become stronger. Para sa akin, ito ay isa pang uri ng paglilinaw. Sagot ni Santos. Okay, salamat, sabi ni Dustin. Nagawa ni Dustin na manatili sa Flame Holy Land sa loob ng ilang taon sa pagkakataong ito. You brat, kailan mo ako bibigyan ng apo? Sa nakalipas na 6 na buwan, patuloy siyang kinukulit ng kanyang ina na magkaroon ng anak. 1/3. Mom, hindi ako ang bahala. Tanungin mo rin ang mga manugang mo. Namula ang mukha ni Dustin at inilihis ang tanong sa kanyang mga asawa. Sa tabi nila, namula lahat sina Caroline, Ivy, at Sue nang marinig nila ito. Well,
Magsipag ka pa. Alam mo naman na wala akong hinihiling masyado. Gusto ko lang magkaroon ng apo sa lalong madaling panahon. Siyempre, imposibleng pag-alitan ng nanay ni Dustin ang kanyang mga manugang tulad ng ginawa niya sa kanyang anak. Kaya binanggit niya ang paksang ito sa paraang walang pakialam. Nais ni Caroline, Ivy, at Sue na mawala na lang sila sa sandaling marinig nila ang nakakahiyang ito. Tanong ng ina ng asawa nila. Sa puntong ito, maaaring mas maaga akong bigyan ng apo mo kaysa sa iyo. Sabi ng ina ni Dustin. Puno ng pananabik at kaligayahan ang tono nito. Ano, may asawa na si Chad. Tuwang-tuwa si Dustin nang marinig ang balitang ito. Oo naman. Laging may respeto siya sa akin kesa sayo. Lahat kinukuha niya sa akin. Sagot ng kanyang ina at tumango. Chad, dalhin mo dito si Essie at hayaan mong makilala ni Dustin ang kanyang hipag. Sumunod siya. Narinig ni Chad ang boses niya mula sa malayo. Isa na siyang master sa Divine Realm. Kaya malaya niyang ginamit ang lahat ng uri ng omnipotent skills at secret. Mga pamamaraan. Nang marinig ito, agad na lumipad si Chad kasama ang isang magandang dalaga. Ang kanyang asawa ay tahimik, maganda, at matikas. Sinalubong ni Dustin ang kanyang kapatid na may mainit na yakap at binati ito. Well, hindi masama. Masasabi kong isa siyang mabait na babae. My name is Essie Uyang. Nice to meet you, Leader Dustin. Magalang na bati ng babae. Smack. Bago pa makapag-react si Dustin. May hamampes sa batok niya. Kahit na ang isang semi-governing god ay hindi maglalakas loob na saktan siya. Pero nang makawala sa gulat ay nakita ni Dustin na ang kanyang ina ang sumampal sa kanya. Wala siyang choice, ngunit parang ngumiti ng alanganin bilang tugon. Nang maramdaman ang galit ng kanyang ina, natauhan na si Dustin. Mabilis siyang yumuko sa kapatid In. Batas at sinabing, Essie, huwag mong gawin iyon. Asawa ka ng kuya ko. Ako dapat ang unang yumuko sa'yo. Hello, Essie. Ikinagagalak kitang makita. Sina Caroline, Ivy, at Sue ay lahat matalino at matino. Agad silang naglakad papunta kay Essie Uyang at magalang na bati sa kanya. Ikaw brat, kahit gaano ka kalakas, kailangan mo pa rin kumilos ng naaayon at magpakita ng paggalang. Saway ng nanay ni Dustin. Oo, ina, tama ka, gagawin ko. Sabay sagot ni Dustin. Kahit pinapagalitan siya ay nakaramdam siya ng init sa kanyang puso. Mula pagkabata, ang kanyang ina ay naging mahigpit sa kanya at sa kanyang kapatid. Ang muling pagkagalit sa kanya ng kanyang ina ay bumalik sa kanyang pagkabata. Dustin. Ito si Essie. Formal na ipinakilala ni Chad ang kanyang asawa sa kanyang nakababatang kapatid. Si Essie Uyang ay mula sa ibang cosmos sa 3,000 malaki at maliliit na universo. Noon, iniwan ni Chad ang fallen immortal cosmos para maglibot at palawakin ang kanyang abot tanaw. Nang maglaon, nakilala niya ang mahal sa kanyang buhay nang hindi sinasadya. Pagkatapos ay nagpasya silang maglakbay ng magkasama. Sa paglalakbay, sila ay umibig at kalaunan ay naging isang mag-asawa. Alam kong nagkita sila nang hindi sinasadya ay nangangahulugan na ang babaeng ito ay hindi pumunta dito dahil sa aking reputasyon. Siya ay isang mabuting babae at karapat dapat na maging aking hipag. Sa puso niya, tinanggap na ni Dustin si Essie Uyang bilang kanyang hipag. Palibhas ay malakas at sikat siya. Lahat ng tao sa 3,000 malaki at maliliit na universo ay ganoon. Sinusubukang makalapit kay Dustin. Sinubukan pa ng ilan na puntiryahin ang kanyang pamilya. Dahil si Chad ang nakatatandang kapatid ni Dustin. Hindi mabilang na mga babae ang mag-aagawan para pakasalan siya. Natatakot si Dustin na mahulog ang kapatid niya sa isang babaeng pilit lang mapalapit sa kanya. Pero iba si Essie Uyang. Sa cultivation base ni Dustin, madali niyang nasabi na mahal niya si Chad ng buong puso at walang masama. Mga intensyon. Essie, pamilya na tayo ngayon. Maaari mong dalhin ang iyong angkan, ang iyong puwersa, o sino mang may kaugnayan sa iyo sa fallen immortal cosmos. Kung may problema ka sa hinaharap, sabihin mo lang sa akin at tiyak na bibigyan kita ng tulong. Alok ni Dustin. Oh, talaga. Salamat talaga,
Leader Dustin. Si Esi Uyang ay nalulula sa tuwa. Alam ng lahat na ang Fallen Immortal Cosmos ay isa na ngayong magulong sinaunang kaharian. Ito ay ang pinaka-advanced na cosmos sa 3,000 malaki at maliit na universo sa mga tuntunin ng grado ng universo. Hindi mabilang na makapangyarihang mga angkan at sekta ang gustong maging bahagi nito. Ngunit nahirapan silang gawin ito. Mangyari, si Esi Uyang ay mula sa isang maliit, ordinaryong angkan. Pero ngayon, binigyan sila ni Dustin ng pagkakataong makapasok sa Fallen Immortal Cosmos. Ito ang sandali sa kasaysayan ng kanilang angkan. Ang langit na ngayon ang limitasyon para sa sekta ni Esi Uyang. Ito ang kanilang pagkakataon na makamit ang walang hanggang kaluwalhatian at kapangyarihan. Esi, huwag mo na akong tawaging Leader Dustin. Gusto mo bang sampelan ulit ako ng nanay ko? Umiling si Dustin at sinabing may masamang tingin. Matalino ka naman. Pagmamalaking sabi ng nanay ni Dustin. Well, since nandito na ang lahat, minsan ko lang sasabihin. Gusto ko ng apo sa lalong madaling panahon. Utos niya sa lahat sa malakas at dominanteng tono. Si Dustin, Chad at ang kanilang mga asawa ay hindi nang ahas na sumagot sa kanilang nakatatanda. Matapos gumugol ng kalahating taon sa punong tanggapan ng Flame Holy Land, nagpasya si Dustin na muli simulan ang kanyang paglilinaw. Sa pagkakataong ito, 2 taon na siyang naglilinang sa pag-iisa. Sa sandaling iyon, tanong niya sa paglinang ng kanyang kapangyarihan sa pag-iisip. Ang Mind Sword skill ay isa sa pinakamakapangyarihang trump card niya ngayon. Kung gusto niyang gawing mas makapangyarihan ito, kailangan niyang palakasin ang kanyang isip. Kahit na palakasin ko ang Mind Sword skill sa ganap na lahat, maaari ko lang harapin ang isang namumuno sa Diyos. Kung makakatagpo ako ng isang tunay na namamahala na Diyos, hindi ito gaanong makakatulong, pero kailangan ko pa ring ibigay ang lahat. Alam na alam ni Dustin ang kanyang lakas. Pagkalipas ng 2 taon, isang magandang balita ang dumating. Dustin, naayos na ang Grand Geomancy Array. Nakatanggap si Dustin ng mensahe mula kay Santos. Talagang mabuti iyan. Tuwang-tuwa si Dustin. Kahit na ang isang namamahala na Diyos ay hindi magiging banta sa 3,000 malaki at maliliit na universo ngayon. Dahil sa malakas na hanay, ang 3,000 malaki at maliit na universo ay ganap ng ligtas. Wala nang dapat ipag-alala si Dustin. Sa wakas, magagawa ko ang anumang gusto ko nang hindi nababahala tungkol sa kaligtasan ng bilyon-bilyong nilalang nabubuhay. Dito, namula si Dustin na may excitement sa kanyang mga mata. Gumalaw si Dustin at nawala sa secret chamber. Sa sandaling ginawa niya, siya ay muling lumitaw sa isang magulong kawalan sa lawak ng 3,000 malaki at maliit. Mga universo, tapos na, naayos na ang Grand Geomancy Array. Napakalakas ng pakiramdam ni Dustin kaya naramdaman niya kaagad na pumasok sa Grand Geomancy Array. Ang 3,000 malaki at maliit na sansinukob ay sumailalim sa isang pagbabagong husay. Pagkatapos, naramdaman niya ang malakas na pagbagso ng presyo ng enerhiya sa kanya. Napatulala siya. Ito ang orihinal na magulong batas. Natagpuan ni Dustin na sa buong kawalan ng 3,000 malaki at maliliit na universo. Ang orihinal na magulo. Sagana ang batas. Tanghali. Tanging ang batas ng pinakamataas na kaliwanagan ang umiral sa paligid ng lugar na ito. Ang orihinal na magulong batas ay bihirang umiral. Pero ngayon, naayos na ang Grand Geomancy Array. Kaya maraming orihinal na magulong batas ang pumasok. Pagiging. Ang pagtataguyod ng batas sa espasyong ito ay natural na nagpapataas ng antas ng buong espasyo. Santos. Ang Divine Swordsman at ang 12 zodiac na hayop ay nakatayo lahat sa magulong kawalan. Ang mga taong ito ay itinuturing na pinakamakapangyarihang mga master sa 3,000 malaki at maliit. Mga universo ngayon, damang-dama nila ang malalaking pagbabagong nagkaroon ng epekto. Mula ngayon, ang 3,000 malaki at maliit na universo ay hindi matatakot sa mga pag-atake ng pamamahala. Mga Diyos, nasiyahan sa mga pagbabago. Si Santos ang unang nagkomento. Matagal na niyang pinag-aralan ang Grand Geomancy Array at gumawa ng mahusay na pagsisikap.
Maging si Santos mismo ay nagulat na matagumpay niyang naayos ang array sa kanyang sarili. Salamat, Master Santos. Lumapit si Dustin at gumagalang na yumuko. Haha, don't mention it. In fact, I found this activity rather enjoyable. Santos beamed genuine. Oh, iyong mga sugat. Karamihan sa kanila mukhang gumaling na. Pagtayo sa tabi ni Santos. Bulalas ni Dustin. Ang aura sa paligid ni Santos ay malalim at malakas. At ang kanyang mga mata ay malalim at matalas. Ang dilaw. Runes of laws ang nakapalibot sa kanyang katawan. Puno ng misteryosong alindog. Ang kanyang katawan ay naglabas ng napakalakas na enerhiya. Tila, ang kanyang mga kondisyon ay mas mahusay kaysa dati. Oo, tama ka. Matapos ayusin ang Grand Geomancy Array. Karamihan sa mga sugat ko ay gumaling noong. Sa kanila, malumanay na paliwanag ni Santos. Malaki. Tuwang-tuwa si Dustin. Siya ay may kutob na ang kanyang amo ay halos nasa antas ng isang semi-governing na Diyos. Bukod pa rito, isa siyang Earthmaster at nagkaroon ng mga kahanga-hangang tagumpay tungkol sa Earth exploring. Pamamaraan. Sa makatuwid, ang kanyang potensyal ay maaaring mas malaki sa isang ordinaryong semi-governing na Diyos. Sa madaling salita, ang 3,000 malaki at maliit na universo ay nagtataglay ng isa pang trumpo isang master. Sa antas ni Santos, Dustin, wala ka nang dapat ipag-alala. Kung ano ang gusto mong gawin, gawin mo lang. Gusto ni Master na magsanay ka ng husto at lumakas ng mas mabilis hanggat maaari. Payo ng asong lumalamon sa langit. Naiintindihan ko ang ibig mong sabihin. I will work hard. Tumango si Dustin. Lahat ng senior leaders ng Allied Army. Please come forward. Gamit ang kanyang espiritual na kahulugan. Nagpadala si Dustin ng mensahe sa bawat miyembro ng kalyadong hukbo. Para sa kapakanan ng kanilang kaligtasan. Ang buong alyansa ay naninirahan sa 3,000 malaki at maliliit na universo. Matapos matanggap ang mensahe ni Dustin, lahat ng mga senior leaders ay agad na pumunta sa void kung saan si Dustin. Nagtipon sila sa kanyang harapan at hinihintay ang kanyang mga tagubilin. Dumating din ang mga tunay na banal na alipin ng Diyos ni Dustin. Ipagkalat kaagad sa buong Sea of Chaos na ang ating kalyadong hukbo ay babalik at gagawin. Mangibabaw sa Sea of Chaos. Kahit sino man ang sumangkop sa teritoryong dating pagmamayari ng ating alyansa. Ibabalik nila ito sa atin. Kaagad. Kung hindi, personal na darating ang kalyadong hukbo upang humingi ng kabayaran. Malakas na sabi ni Dustin. Ang ating kalyadong hukbo ay mangibabaw sa Sea of Chaos. Pwede ba? Ang mga nakatataas na pinuno ay natigilan sa anunsyo na ito. Napatingin silang lahat kay Dustin na nagtataka. Hinamak ng 5 super forces sa Sea of Chaos ang kalyadong hukbo. Sa sandaling umalis ang kalyadong hukbo sa 3,000 malalaki at maliliit na universo. Aalis ang 5 super forces. Maging impyerno na kayuko sa kanilang pagtugis. Bukod dito, sasalakayin din ni Ronnie ang kalyadong hukbo. Si Emer at ang kanyang mga angkan ay naninirahan sa 3,000 malaki at maliliit na universo ngayon. Dahil sa lahi ng sirena, nagtanim ng sama ng loob si Ronnie kay Dustin. Paano kung sabay silang atakihin ng 6 na super forces? Kaya ba nilang labanan ang ganoong kalaking kapangyarihan? Napagtanto na tila walang tumutugon sa kanyang mga pahayag. Nagsimulang magtanong si Dustin sa kanila. Ano ba? Pataas. Hindi mo ba naiintindihan ang sinabi ko? Kumunat ang noo niya. Leader Dustin. Seryoso ka ba? Maingat na tanong ng isang matandang may puting buhok kay Dustin na nilunok ang bukol na namumuo sa kanyang lalamunan. Siyempre seryoso ako. Natatakot ka ba nito? Kung gayon, hindi kita pipilitin na gawin ang anumang bagay. Kung ayaw mong makilahok sa aksyon, maaari kang umatras kaagad sa kalyadong hukbo. Hindi ko gagawin. Pilitin ang sino man. Dahan-dahan silang sinulyapan ni Dustin. Wait, hindi mo naiintindihan. Hanggat ito ang iyong desisyon. Tiyak na susuportahan ka namin. Nagulat lang kami. At yun lang. Mabilis na sagot ng matanda na may puting buhok. Tama iyan. Hanggat ito ang desisyon ng ating pinuno. Tiyak na gagawin natin.
Sabay-sabay na sigaw ng lahat ng matataas na pinuno ng kalyadong hukbo. Bawat isa sa kanila ay nagpakita ng determinadong ekspresyon. Nakipaglaban sila kasama si Dustin, na isang hindi malilimutan at kapana-panabik na karanasan. Nagkaroon na sila ng bulag na pagtitiwala sa kanya nang makita nilang lahat na pinangunahan niya sila sa tagumpay. Kaya naman, susundan nila si Dustin hanggang sa dulo. Kahit gaano ka-absurd ang mga desisyon niya. Magandang malaman iyon. Gawin mo ang sinasabi ko. Mahinahong sabi ni Dustin. Oo, Leader Dustin. Buong pusong sumagot ang lahat ng matataas na pinuno ng kalyadong hukbo. Hindi nagtagal. Mabilis na kumalat ang isang nakakagulat na balita sa dagat ng Chaos. Muling lumitaw ang kalyadong hukbo. Bukod dito, babawiin nila ang kanilang teritoryo mula sa 5 super forces. To top it all off, sinasabi nila na dominahin nila ang Sea of Chaos. Paano ito posible? Hindi ba ang Allied Army ay nalipol ng 5 super forces? Paano sila magpapakita ulit? Nabalitaan ko na si Dustin, ang pinuno ng Allied Army, ay pinatay ng 5 super forces. Dustin, ano ang magagawa ng kalyadong hukbo? Fake news ba ito? Maraming tao ang hindi makapaniwala. Humph! Isang grupo ng mga walang ingat na bastard. How the hell do they have the audacity to come out and galitin tayo? Dapat ay nagpatuloy sila sa pagtatago sa 3,000 malaki at maliliit na universo ang backward universe community. Ngayon sila ang humihingi. Sa pagkakataong ito, hindi ko na sila hahayaang makabalik ng buhay. Pupuksain ko silang lahat walang nakaligtas. Nang marinig ng 5 super force ang balita ng Allied Army, nasaktan ang kanilang ego. Sila ay napuno agad ng nakamamatay na galit. Lahat ng tao sa Sea of Chaos ay excited na nag-uusap tungkol sa balitang ito. Si Dustin naman ay inutusan na ang kanyang mga tauhan na sumakay sa 3,000 malaki at maliit mga universo. Halos kalahati ng mga banal na alipin ng Diyos ni Dustin ang sumunod sa kanya sa pagkakaroon nito. Ang iba sa kanila ay nanatili upang bantayan ang 3,000 malalaki at maliliit na universo. Pinili ng kalyadong hukbo ang karamihan sa kanilang mga elite na sumunod kay Dustin. Lahat, sa pagkakataong ito, plano kong tunay na magtatag ng isang puwersa bilang ating foothold sa Sea of Chaos. Batay dito, palalawakan natin ang ating teritoryo at makakuha ng higit na kapangyarihan pati na rin ang pangangibabaw. Hindi namin babaguhin ang mga lugar na madalas nang walang kuta gaya ng dati. Kaya kailangan mong maging handa sa pag-iisip. Malinaw ba ako? Malakas at seryosong paalala ni Dustin. Dahan daw ang sinulyapan ang kanyang hukbo bago umalis. Opo, Ginoo. Ang lahat ng mga tao ay sumagot sa koro. Niyanig ang buong magulong kawalan. Good. Ngayon, alis na tayo. Ipaglaban natin ang ating pangangibabaw. Kinawayan ni Dustin ang kamay at sumigaw. Sa mga salita ni Dustin, lahat ng tao ngayon ay labis na nasasabik at nagpaputok. Sa magulong kawalan, ang mga barkong pandigma ay masayang naglalayag pasulong. Ang barkong pandigma na nangunguna sa iba sa unahan ay napakalaki. Halos kasing laki ng bituin. Nakataas sa palo ng barko ang isang malaking watawat, na kumakaway sa hangin. Nakaprint sa bandila na nakabold ang 4 na salita, Army of the Alliance. Sa isa sa mga barkong pandigma ay nakatayo si Dustin, na napapalibutan ng malaking bilang ng mga nakatataas na pinuno ng alyansa. Leader, kung tayo ay magsisisiksikan ng ganito, malapit na nating maakit ang atensyon ng 5 super forces. Sabi ng pinuno ng Ice Palace sa nag-aalalang boses. Isa na siya ngayon sa mga pangunahing pinuno ng alyansa. Iyon talaga ang gusto ko. Mahinahong sabi ni Dustin. May maliit na ngisi na naglalaro sa gilid ng kanyang labi. At nagniningning ang kanyang mga mata. Sa pagpapasya, from now on, we will officially be on equal footing with the super forces. Wala. Kailangang itago sa kanila. Huwag kang mag-alala. Kahit na dumating ang mga namamahala na Diyos, mayroon akong paraan upang harapin sila. Nang marinig ang kanyang mga salita, ang iba pang matataas na pinuno, na nag-aalangan at nag-aalinlangan hanggang ngayon, ay nabuhayan ng loob, na may panibagong lakas ng loob at motibasyon.
Walang sino man sa kanila ang nagmamalasakit na magtanong dahil lubos silang nagtitiwala kay Dustin. Okay, pero ano ang goal natin ngayon? Tanong ng pinuno ng Ice Palace. Si Dustin ay tahimik na nag-isip ng ilang sandali bago sumagot. Punta tayo sa Blue Ocean Universe. Community muna. Kung tutuusin, iyon ang lugar kung saan itinatag ang aming alyansa. Ito ay may malaking kahalagahan. Para sa atin, simula ngayon, ito na ang magiging home base natin. Nang matapos niya ang kanyang mga salita, nagkaroon ng tilamsik ng pasasalamat na sigaw mula sa karamihan. Salamat, Leader Dustin. Ang mga banal na Diyos mula sa Blue Ocean Universe community ay tuwang-tuwa. Ang puting buhok na premium grade na banal na Diyos, sina Ismail, Inek, at ilang iba pang pangunahing pinuno ng alyansa, ay lahat mula sa Blue Ocean Universe community. Higit sa lahat, inaabangan nila ang pagbabalik sa kanilang bayan. Sa ibaba, ang mga nilalang sa magulong kawalan ay nagsimulang mapansin ang mga bagong dating. Ang maraming barkong pandigma na ito na lumilipad sa isang mabigat na hanay ay natural na nakalabas na parang masakit na hinlalaki. Ang isa sa mga nilalang ay sumilip sa watawat at saka sumigaw. Tingnan mo, inaangkin nila na sila ang hukbo ng alyansa. Totoo ba kung ganon? Lalaban ba talaga ang hukbo ng alyansa? Hindi nagtagal. Ang iba sa mga nilalang ay bamulong sa pananahimik na mga bulong. Marami sila. Meron. Lakas sa dami. Nakakatakot talaga silang tingnan. Hindi nakakagulat na naglakas loob silang hamanin ang 5 super forces. Oh come on. Numbers lang ang meron sila. Balita ko nung hinabol sila ng 5 super force. Karamihan sa mga amo nila ay namatay. Ang natitira na lamang ay mga taong-unang sundalo at general. Bukod dito, ang pangunahing bahagi ng hukbo ay palaging si Dustin. Ngunit ngayon ay patay na siya. Ang hukbo ay umiiral sa pangalan lamang. Oo, walang dapat ikatakot sa kasalukuyang hukbo. Ito ay isang walang laman na shell. Hindi tayo maaaring takutin nito. Lalo na ang mga sobrang puwersa. Maghintay at tingnan lamang. Malapit na silang patayin. Sa huli, lahat sila ay sumang-ayon na ang hukbong ito ay umiiral lamang sa pangalan at walang tunay na lakas. Ang balita ng opisyal na hitsura ng hukbo ng alyansa ay mabilis na kumalat sa magulong kawalan. At parami ng parami ang mga nilalang na nagtipon upang manood ng palabas. Lahat sila ay may kanya-kanyang opinyon upang idagdag. Tingnan mo, ito ang bandila ng hukbo ng alyansa. How dare these remaining members of the alliance do this? Nililigawan nila si kamatayan. Eksakto. Pagkatapos ng huling labanan, ang mga nakaligtas sa hukbo ay hinabol ng 5 super force at kinailangang tumakas sa buong mundo. Pero hindi pa rin sila natuto ng pagtuturo at kahit na naglakas loob na magpakita muli dito. Huwag kang mag-alala, bilang ang pinakamahina na labi ng hukbo ng alyansa. Tiyak na hindi sila mabubuhay ng matagal. Ang bilang ng mga nilalang na dumarating upang panoorin ang saya ay mabilis na dumami. Lahat sila ay sabik na makita kung ano mangyayari. Sa simula, ang mga nilalang ay maingat lamang na nagbubulungan sa kanilang sarili. Pero kahit ano pa ang sabihin at pagtawanan nila ang hukbo ng alyansa. Ang mga barkong pandigma, hindi kinilala sila o tumugon sa anumang paraan. Dahil dito, naging matapang ang mga nilalang. Lalong naging mapangahas ang kanilang mga salita at lumakas ang kanilang mapanuksong halakhak. Haha, tingnan mo. Ang hukbo ng alyansa ay kumikilos na sila ay talagang malakas. Ngunit sa katotohanan, sila ay napakahina. Parang wala na silang makapangyarihang sundalo. Oo naman. Isang beses na silang natalo ng 5 super forces. Maswerte sila na wala. Namatay lahat. Ang nakakatuwa. Hindi pa sila natuto ng leksyon. Naglakas loob pa rin silang magpakita ng mukha dito. Isa lang silang grupo ng mga tulala. Umalangaw-ngaw sa buong magulong kawalan ang kanilang mga mapanuksong salita. Gayunpaman, may ilang mga nilalang na talagang sumuporta sa hukbo ng alyansa at nagsalita para sa sila sa lihim. Ito ang nag-iisang hukbo na nang ahas na magdeklare ng digmaan laban sa 5 super forces sa Sea of Chaos. Sayang naman at natalo sila noon.
Nakakataba ng puso na makita silang ganito. Oo, tama ka. They are dedicated to a just cause. Kung nabubuhay pa ang kanilang pinuno na si Dustin, wala akong duda na siya ang mangguna sa kanila upang labanan ang 5. Sobrang puwersa. Kung natalo nila ang 5 Super Force noong nakaraan, hindi sana matatapos ang Sea of Chaos tulad ng ito. Ganap na hinati ng mga sobrang puwersang iyon. Samantala, sa loob ng isa sa mga lumilipad na barkong pandigma, ang mga banal na Diyos ng alyansa ay nagsisiksikan sa paligid ng Dustin. Mukhang galit na galit. Pinuno, naririnig mo ba ang sinasabi ng mga taong iyon? How dare they? Hayaan mo akong lumabas at patayin silang lahat. Single ng isa sa kanila. Lahat sila ay nangangati na turuan ng leksyon ang mga nilalang. Calm down. Wait lang. Ang mga ordinaryong nilalang na ito ay hindi gaanong mahalaga. Hihintayin natin ang mga nilalang na nasa kapangyarihan. Pagkatapos ay maipakita natin sa kanila kung sino ang boss. Mahinahong sabi ni Dustin. As if on cue, isang malakas na ingay ang nanggaling sa unahan. Sa harap ng hukbong pandigma, lumitaw ang isang hukbo. Mayroong napakaraming bilang ng mga sundalo at general na may matalas na sandata sa kanilang mga kamay at mamamatay tao. Nakatingin sa kanilang mga mukha. Hinarang nila ang mga barkong pandigma ng alyansa. Sino ka? How dare you block our way? Anong gusto mo? Umalis ka dito. Sigaw ng isang marangal na boses mula sa alyansa. Humph! Kaya nga ako nandito eh. Mas lumo mabuting had ka ng masunurin. Sigaw ng isang malakas na lalaki na may mga halberd sa kanyang mga kamay. Nakatayo sa harap ng hukbo na katatapos lang. Lumitaw. Siya ay isang tunay na premium grade na banal na Diyos. Naparito sila para pigilan ang hukbo ng alyansa. Excited na sabi ng mga nilalang. Sa malamig, malawak na espasyo ng magulong kawalan. Magkaharap ang dalawang hukbo. Ang magkabilang panig ay nagkaroon ng A. Malaking bilang ng mga tao. Ang kanilang mga baluti at ang kanilang mga sandata ay kumikinang sa liwanag. Na parang nagmamakaawa para sa isang labanan. Who the hell are you? Bakit hamarang ka sa dinadaanan namin? Tanong ng boses mula sa alyansa. Ako si Travis mula sa Golden Rock Race. Pumunta ako dito para patayin ang mga natitirang miyembro ng hukbo ng alyansa. Lahat ng naririto para makita. Ang palabas. Umalis ka na. Sigaw ng malakas na lalaking may hawak ng halberds. Siya ay 20 talampakan ang taas. At ang kanyang mga paa ay nakaumbok. Kalamnan. Sa katunayan, ang kanyang mga braso ay ilang beses na mas makapal kaysa sa mga hita ng ordinaryong tao. Siya ay may sayan na buhok. At malalaking mata, na kahit papaano ay nagmukha siyang mabangis at nakakatakot. Nang marinig ang kanyang pangalan, ang mga nilalang sa paligid ay sama-samang huminga ng malalim. Ang Golden Rock Race ay isang napakalakas na lahi sa Sea of Chaos. At si Travis ang isa sa kanila. Makapangyarihang mga Panginoon. Ang Golden Rock Race ay sumuko na sa Beast City at naging isa sa mga subsidiary nito. Puwersa. Parang gusto ni Travis na manalo ng karangalan para sa sarili niya. Matapos patayin ang mga natitirang miyembro ng hukbo ng alyansa, maaari siyang pumunta sa Beast City at makatanggap ng reward mula kay Marlon. Bulong ng isa sa mga nilalang. Hayaan mo akong lumabas at wakasan ang baliw na ito. Mayroong ilang mga tunay na premium grade na banal na mga Diyos sa ilalim ng utos ni Dustin sa barkong pandigma. Ang bawat isa, ang isa sa kanila ay humiling sa kanya na hayaan silang mag-away. Leader. Lumaban tayo. Ngayon ang perpektong pagkakataon para maitatag natin ang ating prestihiyo. Masiglang sumigaw ang mga matataas na pinuno ng alyansa. Napukaw ang fighting spirit ng lahat. Very well, Ramsey. Lumabas ka at makipag-away sa kanya. Nagbigay ng pahintulot si Dustin sa isa sa kanila. Si Ramsey ay isa sa mga tunay na premium grade na banal na Diyos. Miyembro siya ng lahi ng hayop na iyon. Ay pinasuko ni Dustin at iniingatan bilang isang alipin. Oo, pinuno. Salamat. Tuwang-tuwa si Ramsey. Nadama niya ang karangalan na pinili niya ni Dustin para sa gawaing ito. Sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa.
Ang gusto lang niya ay tumayo sa tabi ni Dustin at maging kapaki-pakinabang sa kanya. Ito ay ang kanyang tinatawag na karangalan na manalo sa isang labanan para sa kanyang amo. You dare provoke my master. Tuturuan kita ng leksyon. Prepare to die. Tumakas si Ramsey palabas ng barkong pandigma at agresibong sumugod kay Travis. Samantala, si Travis at ang kanyang mga angkan ay nagmumura. Nang marinig niya ang balita na lumitaw ang mga nakaligtas sa alyansa. Sumugod siya sa kanila. Lokasyon kasama ang kanyang mga angkan. Malinaw, hindi siya natatakot sa mga nabubuhay na miyembro ng alyansa. Kung sa bagay, kaya niyang kunin. Pakanabangan ang pagkakataong ito para lipulin sila. Kung magtagumpay siya, maaaring makatanggap siya ng award mula sa Marlin sa Beast City. Ano ba naman? Hindi ka ba mula sa lahi ng hayop? Bakit ka nandito? Bakit ipinaglalaban mo ang mga natitirang miyembro ng alyansa? Natarante si Travis nang makita niya si Ramsey. Ang katotohanan ay nagtagumpay si Dustin sa pag-alipin sa kanilang mga banal na Diyos ng 5 superpuwersa. Gayunpaman, pinili ng 5 superforce na itago ang katotohanan ito sa publiko. Hindi nila kinaya. Ibunyag ang kanilang kaiyahiyang pagkawala. Sa makatuwid, maraming mga nilalang ang hindi alam ang katotohanan. Kalokohan. Pumunta ka na lang sa impyerno. Isang malakas na dagandong ang pinakawalan ni Ramsey at nagpatuloy sa kanyang pagkilos. Bigla silang nakarinig ng malakas na kalabog. Patuloy ang paglawak ng kanyang malademonyong katawan nang tumaas mula rito ang itim na usok. Ito ay halos parang apoy sa ibaba. Mula sa impyerno. Bukod dito, ang kanyang aura ay tila napakalakas. Pagkatapos, nakarinig sila ng isang huni na tunog habang si Travis ay nagsimulang kumilos din. Nahati ang langit ng mga halberds ni Travis. Pinutol ng kanilang malamig na talam ang magulong espasyo. Siya ay nagpakita bilang, kahit na siya ay isang Diyos ng digmaan. Habang nag-aaway silang dalawa, ang kanilang fighting energies ay lumundag at kumalat na parang pag-agos ng tubig. Naging dahilan ng pagsabog ng espasyong nakapalibot sa kanila. Noong una, ang hukbo ng Golden Rock Race at ilang iba pang nilalang ay nanunood lamang para sa kasiyahan. Gayunpaman, napilitan silang umatras dahil natatakot sila na baka maipit sila sa pagitan ng dalawang Diyos. Labanan, mamatay, pumunta sa impyerno. Naikuyom ni Ramsey ang kanyang kamao at nagpakawala ng malakas na sigaw. Pagkatapos nito, ang malademonyong fog na nagmumula sa lahat. Sa ibabaw ng kanyang katawan surged palabas. Ang kanyang kamao ay nagbuga ng isang sinag ng nakakabulag na liwanag. At isang malakas na puwersa ang sumabog patungo. Ang langit, sa isang malakas na bumang tunog. Ang kanyang pag-atake ay sumalungat kay Travis. Nang mangyari ito, ang mga halberds ni Travis ay gumawa ng nanginginig na ingay. Ang espasyo ay pumutok sa bawat pulgada. Habang nagsasalpukan ang kanilang mga atake. Ang dalawang tunay na premium grade na Divine God ay matagal nang nag-aaway. Gayunpaman, ito ay pa rin. Imposibleng sabihin kung sino ang mananalo. Inakala ng mga manunood na ito ay maaaring dahil silang dalawa ay nasa parehong antas at maayos. Tumugma sa mga tuntunin ng lakas. Hindi ko inaasahan na mayroong isang napakalakas na master na umiiral sa loob ng alyansa. Hindi sila maaaring maliitin. Ang mga nilalang na nanunood sa kanilang labanan ay lubos na natulala. Travis, hayaan mo akong tulungan ka. Isa pang matangkad at mahabang buhok na lalaki ang lumabas sa hukbo ng Golden Rock Race. Tulad ni Travis, siya rin ay isang tunay na premium grade na banal na Diyos. Kilala ang Golden Rock Race bilang isa sa makapangyarihang karera sa Sea of Chaos bukod sa 6. Sobrang puwersa. Ito ay maaaring patunayan sa pamamagitan ng katotohanan na mayroong dalawang tunay na premium grade na banal na mga Diyos sa kanila. Ihulog ang patay. Sigaw ni Travis habang gumagawa ulit. Di nagtagal. Ang dalawang tunay na premium grade na Divine God ng Golden Rock Race ay sumugod patungo. Sabay rami ni Ramsey. 2 against 1. How unfair. Natural. Labis na nabigla at galit na galit si Ramsey. 2/3. Who cares?
Hindi natin kailangang maging patas sa mga nakaligtas na miyembro ng iyong kasuklam-suklam na alyansa. Ngumisi ang mahabang buhok habang nakabangga si Ramsey. Kailangan natin ng isa pa dyan. Suportahan si Ramsey. Mataray na utos ni Dustin. Habang pinapanood niya ang labanan mula sa barkong pandigma. Oo, pinuno. Agad-agad. Ang isa pang tunay na premium grade na banal na Diyos ay agad na sumugod palabas ng barkong pandigma at sumali sa labanan. Nang makita ito, nagdilim ang mukha ng dalawang master ng Golden Rock Race. Inisip nila na sila ay ilang kaawa-awang mga labi ng alyansa. Dali-dali nilang inisip iyon. Dapat silang mahina, hanggat sila ang unang umatake. Madali nilang matatalo ang mga ito. Sa kasamaang palad. Mali ang kanilang mga palagay. Hindi nila inaasahan na dalawa pala ang genuine premium grade divine god sa alyansa. Ang labanan ay naging napakatindi na ang isang malaking lugar ng magulong espasyo ay nanginginig. Bigla na lang silang nakarinig ng malakas na boses mula sa kung saan. Nasaan ang mga natitirang survivors ng ang alyansa? Kami, ang makalangit na lahi ng elepante, ay darating. Lumabas ka at ipapadala ka namin sa impyerno. Hindi nagtagal. Isa pang hukbo ang lumabas mula sa magulong kawalan sa di kalayuan. Nagmamadali silang pumunta sa may pagmamalaki na eksena sa labanan. Sa isang iglap, naayos na ng hukbo ang kanilang mga barkong pandigma sa harap ng iba. Kumakaway ang bandila ng kanilang hukbo. At ang mga espada at sibat sa kanilang mga kamay ay kumikinang ng mapanganib. Ang mabangis at mamamatay tao ang mga ekspresyon sa kanilang mga mukha. Lahat, nandito na ang mga nakaligtas sa alyansa. Halika at tulungan mo kaming sirain sila. Medyo naiinip na ang dalawang master ng Golden Rock Race matapos makipaglaban sa alyansa. Sa sobrang tagal, kaya naman, tuwang-tuwa sila nang makita nilang paparating ang takbuhan ng makalangit na elepante. Hindi na kailangang sabihin. Ang makalangit na lahi ng elepante ay isa rin sa mga kilalang makapangyarihang karera. Mayroong isang tunay na premium grade na banal na Diyos sa kanila. Di umano, nakipag-ugnayan sila sa Demon City at naging subsidiary force nito. Malinaw na sa pagkakataong ito. Katulad ng Golden Rock Race, ang makalangit na lahi ng elepante ay dumating din upang manghuli. Pababain ang mga nakaligtas sa alyansa. Sila rin ay nagsusumikap para sa kredito. Muli, nakarinig sila ng malakas na ingay. Lumapit ang isang matangkad at matabang matandang lalaki mula sa lahi ng makalangit na elepante, na may hawak na malaking tungkod sa kanyang mga kamay. Yung mga natitirang miyembro ng alyansa. Ha! Mamamatay kayong lahat dito. Sigaw ng matanda habang nakahawak sa kanyang tungkod at naghahanda sa pag-atake. Samantala, tahimik na pinagmamasdan ni Dustin ang sitwasyon mula sa barkong pandigma. Ikaw dyan, lumabas ka at lumaban ka sa kanya. Utos ni Dustin sabay wave ng kamay. Katulad ng kanina, lumabas agad ang isang tunay na premium grade na divine god. This time, inaway niya ang matabang matandang lalaki mula sa lahing makalangit na elepante. Ano, may isa pa silang tunay na premium grade divine god. Hindi ka panipaniwala. Hindi makapaniwalang sambit ng isa sa mga nilalang. Lahat sila ay natigilan na ang alyansa ay may napakaraming tunay premium grade na mga banal na Diyos. Alam nila sa katotohanan na bihira para sa karamihan ng mga puwersa sa dagat ng chaos na magkaroon ng kahit isa tunay na banal na Diyos. Ang mga grupong iyon na may tunay na premium grade na banal na Diyos ay maaaring ituring na malalaking karera. Out of the blue, narinig nila ang isa pang boses. Darating ang ligaw na lahi ng leon. Nasaan ang mga nakaligtas sa alyansa? Nandito kami para talunin ka. Minsan pa, isa pang hukbo ang lumitaw at agresibong lumapit sa kanila. Walang alinlangan. Ang ligaw na lahi ng leon ay isa ring kilalang lahi sa dagat ng chaos. Mayroon ding tunay na premium grade na banal na Diyos sa kanila. Sila rin ay sumuko na sa Demon City. Hindi lumipas ang isang sandali ng muli. Isang boses ang umalangaw-ngaw mula sa malayo. Ang lahi ng puting tigre ay darating. Lumabas. Mga nakaligtas sa alyansa. Ang isa pang hukbo ay dumating mula sa ibang direksyon.
Pareho silang mamamatay tao na hitsura ng iba. Mga hukbo, kapareho ng lahi ng ligaw na leon. Ang lahi ng puting tigre ay isa rin sa pinakamakapangyarihang karera sa dagat ng kaguluhan. Hindi nagtagal. Narinig nila ang iba't ibang boses na nagmumula sa lahat ng direksyon. Ang makalangit na karera ng crane ay paparating na. Lumabas sila mula sa kaliwa ng mga barkong pandigma ng alyansa. Darating na ang army ng Blackwind Universe Community. Ang hukbong ito ay lumabas mula sa kanilang kanan. Darating na ang Age Tribulation Universe Community. Ang isang ito ay nakahover sa itaas nila. Sa ilang sandali lamang, higit sa 20 hukbo ang sunod-sunod na dumating. Lahat sila ay malinaw na kaanib sa 5 super puwersa. Pagkarinig pa lang nila ng balita, lahat sila, nagmamadaling puksain ang mga natitirang nakaligtas sa alyansa. Malinaw na gusto nilang lahat na pasayahin ang 5 super forces at gumawa ng sarili nilang kontribusyon. Ang iba't ibang hukbong ito ay mahigpit na nakaimpake at ganap na napalibutan ang mga barkong pandigma ng alyansa. Mga nakaligtas sa alyansa, lumabas at tanggapin ang iyong kapalaran. Haha, napaligiran ka na namin. Natatakot ka na ba? It serves you right. Ang mga hukbo ay nagmura at tinuya sila ng mayabang. Sa pagkakataong ito, hindi mahalaga kung gaano kalakas ang natitirang mga miyembro ng alyansa. Lahat sila ay pupunta upang mapuksa. Bulong ng isa sa mga manunood sa iba. Tama, wala na silang matatakbuhan. Kahit na nagtataglay pa rin sila ng ganoon kalakas na miyembro. Malinaw na mas marami sila. Sa pagharap sa napakaraming makapangyarihang puwersa ng sabay-sabay. Tiyak na wala silang pagkakataong manalo sa labanang ito. Dagdag pa, isa pa, lahat ng mga nilalang na naruroon ay nag-uusap sa isa't isa. Akala nilang lahat ay ang alyansa. Napapahamak. Bueno, sa tingin ko ay oras na para magpasuko ng higit pang mga alipin. Tumayo si Dustin na may kontentong ngiti sa labi. Master, please, mapapatay namin silang lahat kung hahayaan mo kami. Tanong ng mga sundalo ni Dustin, na naiinip na tumalbog sa kanilang mga paa habang naghihintay ng laban. Leader, hindi natin kailangang matakot sa kanila. Mas malakas tayo. Lumilitaw na handa rin ang mga matataas na miyembro ng alyansa na ipakita ang kanilang mga kakayahan. Sa likod nilang lahat, ang 12 zodiac na hayop ay tamad na tumingin sa paligid. Lahat sila ay mga semi-governing na Diyos. At ang kanilang pinagsamang lakas ay katumbas ng isang namamahala na Diyos. Ang paghihintay at panunokso ay parang larong bata sa kanila. Kung gusto nila, maaari nilang patayin silang lahat sa isa. Instant, hindi na kailangang makipag-away sa kanila. Ang aming mga huling target ay ang 5 sobrang puwersa. Kaya ang pagpatay sa mga taong ito ay isang pag-aaksaya ng oras. At saka, gusto ko silang maging alipin. Ang pananakit sa kanila ay gagawa ng higit na trabaho para sa akin at pag-aaksaya ng aking mga nilikha. Paliwanag ni Dustin. Hinihimas ang dibdib. Nang marinig ito, tumango ang mga senior member at tumayo. Hindi na kailangan ng away. Dahil malakas si Dustin, gawing kanyang mga alipin ang tunay na premium grade na mga banal na Diyos. Sila ay mas kapaki-pakinabang sa kanya sa ganitong paraan. Sa lalong madaling panahon, lahat sila ay magiging kanya. Dahan-dahang lumabas si Dustin mula sa barkong pandigma. Pinamunuan ng isang malaking grupo ng mga tao. Sa pagkakataong ito, hindi sinasadya ni Dustin na itago ang kanyang pagkatao. Sa loob ng maraming taon, ang lahat ng mga nilalang sa Sea of Chaos ay naniniwala na si Dustin ay namatay. Kaya ang kanyang biglaang, ang hitsura ay magreresulta sa kaguluhan na kanyang hinahangad. Hindi siya natakot na matagpuan. Gusto niyang lumapit sa kanya ang kanyang mga kaaway. Pinayuhan na siya ng master ng statue ni Dustin sa Fallen Divine Valley na nagtatag ng sarili niyang puwersa. Ang Sea of Chaos, kaya ngayon ang perpektong timing. Tumigil sa paglalakad si Dustin at tumayo sa magulong kawalan habang nasa likod ang mga kamay. Habang 10,000 banal na Diyos ang nakatayo sa likuran niya. Boom! Kasunod ng utos ni Dustin. Ang mga banal na Diyos ay naglabas ng kanilang enerhiya na lumundag pataas at gamulong patungo. Parang alon ang kanilang mga kaaway.
Ang nagresultang pagyanig ay umabot ng daan-daang milyong milya sa magulong kawalan. Ang mga nanunood ay nagsimulang matakot at magkalapit. Diyos ko! Ano iyon? Narinig ko na karamihan sa kanilang makapangyarihang miyembro ay nalipol ng 5 super forces. Pero parang may 10,000 divine gods dito. Paano ito posible? Sa dami ng taong iyon. Maaari silang maging katumbas ng 5 super forces sa lakas. Bulalas at hiyawan ng pagkataranta sa gitna ng karamihan. Ang dati nilang panunuya ay nawala sa ere. At lahat sila ay naging solemn. How dare you challenge our alliance? Tanong ni Dustin habang pinagmamasdan ang buong battleground habang nasa likod ang mga kamay. Ang tanging tugon ay ang mga mukha ng kanyang mga kaaway na namumutla. Bagaman mayroong higit sa 20 hukbo, mayroon lamang silang 2 o 3,000 banal na Diyos. At, karamihan sa kanila ay mga ordinaryong banal na Diyos. Nagkaroon ng malaking agwat sa lakas sa pagitan nila at ng alyansa. Hindi na sila mag-abala pa dahil alam nilang wala silang pagkakataon. Paano ito nangyari? Tanong ng mga pinuno ng tropa sa kanilang sarili. Nagtiwala sila sa katotohanan iyon. Mas makapangyarihan sila kaysa sa alyansa. Akala nila ay madaling makitungo sa maliit na grupo ng mga nakaligtas na miyembro ng alyansa. Kaya sumugod sila upang ipagmalaki ang kanilang mga kakayahan. Gayunpaman, ngayon napagtanto nila na sila ay mali. Ganap na mali. Mayroong libo-libong mga banal na Diyos. Paano magkakaroon ng pagkakataon ang mga tropa laban sa alyansa? Oh, bakit ang tahimik nyo lahat? Narinig kong sinabi mo na dapat tayong lumabas at maghanda para mamatay. Nandito na tayo. Panunuya ni Dustin. Dustin. Ikaw Dustin. Ikaw ang pinuno ng alyansa. Ito ay imposible. Patay ka na daw. Paano ka nakaligtas? Sabi ng isa. Mabilis na sumama sa kanila ang iba sa pagkilala kay Dustin. Si Dustin ang naging pangunahing puwersang nagtutulak sa likod ng alyansa. Kaya nang siya ay namatay. Lahat sila ay nagsalita ng masama. Ang alyansa, ngayon, bumalik siya, na masamang balita para sa kanila. Lagot tayo. Ang mga pinuno ng tropa ay umatras ng maliliit na hakbang. Pinapanood ang bawat galaw ni Dustin. Naalala nila kung paano pinamunuan ni Dustin ang alyansa para sirain ang mga kuta ng 5 super forces. At pinatay ang hindi mabilang na mga banal na Diyos. Siya ay isang kahanga-hangang figure sa dagat ng chaos. Lahat, umatras. Ang lahat ng mga pinuno ay nagpadala ng mga mensahe sa kanilang mga hukbo sa pamamagitan ng espiritual na kahulugan. Kaagad, bumubuntot sila at nagsimulang umatras ng palihim. Ano? Sa tingin mo hahayaan na lang kita umalis? Kunin mo silang lahat. Utos ni Dustin sabay turo sa kanila. Sumunod ang hukbo ni Dustin. Sumisigaw ng mga sigaw ng labanan habang sila ay lumalakad. Tumakbo. Napuno ng gulat ang mga mata ng mga pinuno nang makita nilang hinahabol sila ng hukbo. Walang makakatakas sa akin. Sabi ni Dustin na may mahinang ngiti. Kasabay nito, ginamit niya ang kanyang espiritual na kahulugan upang mahanap ang bawat banal na Diyos sa larangan ng digmaan. Tapos, pumikit siya at nag-concentrate. Kaagad, nagamit niya ang Mind Sword skill. Sa susunod na sandali, ang mga hiyawan na nagpatayo ng buhok ay narinig sa bawat direksyon. Maraming mga banal na Diyos ang natisod at nahulog. At lahat sila ay may dugong umaagos hanggang sa kanilang mga baba. Ang hukbo ni Dustin ay sumugod at tinipon ang karamihan sa mga nasugatang banal na Diyos. Napakabilis ng Mind Sword skill ni Dustin. Na walang sino man ang nagkaroon ng pagkakataong makatakas. Sa sandaling naisip ni Dustin na siya ay tapos na. Napansin niya na ang 12 tunay na premium grade na banal. Sinusubukan pa ring tumakas ng mga Diyos. Kaya ginamit niya muli ang kanyang Mind Sword skill. Muntik na silang patayin. Sa wakas, may humigit kumulang 3,000 Diyos na nakahiga sa harap ni Dustin. Na may maputlang mukha at nakakatakot na mata. Magaling. Nakangiti si Dustin habang nakatingin sa kanyang malaking hukbo. Ang lahat ng mga divine god na ito ay sumuko na sa 5 super forces. Ngunit lahat sila ay tinanggal. Siya ngayon. Dalhin mo sila sa barkong pandigma at hahaharapin ko sila pagkatapos.
Utos ni Dustin. Opo, Ginoo. Ang kanyang mga alipin at mga subordinate ay gumamit ng mga lihim na kasanayan upang i-seal ang malubhang na sugatan na kapangyarihan ng mga Diyos at sila. Inilagay sila sa barkong pandigma. Kung sino man ang manggahas na saktan ang alyansa sa darating, haharapin nila ang parehong kapalaran. Babala ni Dustin. Malamig na sumulyap sa mga nanonood. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang pumasok sa airship habang nasa likod pa rin ang mga kamay. Nag-hover na parang maitim na ulap. Lumulutang na nagbabanta. This time, walang sumunod sa kanila. Pagkatapos magpatotoo, mahigit 20 hukbo ang dumaranas ng matinding pagkatalo. At sa huli ay nahuli. Hindi sila mangangahas na tumayo kay Dustin at sa kanyang hukbo. Buhay pa si Dustin. Ang alyansa ay hindi nullifol. Ibig sabihin nito, magiging kawili-wili na naman ang mga bagay sa Sea of Chaos. Sabi ng isang nilalang. Bumantong hininga habang pinagmamasdan ang pag-alis ng mga barkong pandigma ng alyansa. Sa paghusga mula sa sukat nito, ang alyansa ay maaaring lumaban sa 5 superpuwersa. Gayunpaman, ang 5 super forces ay mayroon pa ring mga namamahala na Diyos. Bagamat napakalakas ng alyansa, hindi nito kayang talunin ang mga namumunong Diyos. Oo, talagang nakakatakot ang mga namamahala na Diyos. Kung patuloy na ay provoke ng alyansa ang 5 super forces, pagsisisihan nila ito, maraming nilalang ang umiling at bumantong hininga. Sa loob ng barkong pandigma, halatang relaxed si Dustin. Nahuli niya ang mahigit sa 2,000 banal na Diyos. At siya ay malapit na. Gamitin ang puppet strings para gawin silang mga alipin niya. Makalipas ang kalahating araw, naging matagumpay si Dustin. Naglakad siya papunta sa isang lihim na silid sa barkong pandigma kung saan maaari siyang mag-isa. Natutuwa ako sa kung gaano kalayo ang narating ng kasanayan ng puppet strings. Naka-cross-legged si Dustin sa sahig at tumingin sa soul sea niya. Sa kanyang soul sea, mayroong marami, malabo, pulang sutla na sinulid na patuloy na umaabot sa walang bisa at unti-unting kumukupas hanggang sa mawala. Ang bawat isa sa mga puppet string na ito ay konektado sa pagpili ng kaluluwa ng isang alipin sa kabilang dulo. Sa tulong ng puppet strings, dinala ni Dustin ang higit sa 20,000 banal na Diyos sa ilalim. Kanyang kontrol. Hindi marami ang may ganitong kakayahan at si Dustin ay palaging nabigla dito. Ang aking paglilinang sa puppet strings ay mas mataas kaysa sa sinumang master ng mga pagpipilian na lahi. Pero may isang bagay na hindi ko maisip. Noong una kong sinimulan ang pagsasanay nito, sinabi sa akin ng mga pagpipilian na lahi na mas maraming alipin ang kinokontrol ko. Mas malakas ang aking pakiramdam na pakiramdam. Sinabi rin nila na maaari kong gamitin ang mga paglilipat ng mga sentido ng mga aliping iyon anumang oras. Lumalakas ang aking pakiramdam na pakiramdam. Ngunit hindi ko rin magagamit ang mga pagpipiliang nadama ng aking mga alipin. Anong nangyayari? Napaisip si Dustin sa sarili. Sa isang sandali, naisip niya na may mali sa kanya. Wala akong ideya kung bakit ito nangyayari. Sa palagay ko maaari kong tanungin ang isang tao mula sa pagtatalaga na lahi. Bulong ni Dustin sa sarili. Tapos, nag-concentrate siya hanggang isang gray na figure ang lumitaw sa kanyang harapan. May kailangan akong ipaliwanag sa'yo. Hindi mo ba sinabi na kaya kong i-channel ang spiritual soul energy ng lahat ng alipin ko sa pamamagitan ng puppet strings? At sumipsip at pinuhin ito sa aking sariling espiritual na enerhiya ng kaluluwa upang mapabuti ang aking espiritual na puwersa ng pakiramdam. Bakit hindi ko magawa? Tanong ni Dustin na nakatingin sa gray figure na nasa harapan niya. Ang kulay abong anino na ito ay silang mula sa espiritual na lahi. Natutunan ni Dustin ang puppet strings mula sa kanya. Silang ang unang alipin mula sa espiritual na lahi na pinasuko ni Dustin. Gayunpaman, siya ay masyadong mahina para sa layunin ni Dustin ngayon. Muntik na siyang makalimutan ni Dustin. Guro, ang kasanayan sa puppet strings na ipinasa sa akin sa aking dugo ay talagang nagtatala nito. Pero masyado akong mahina. Wala akong kakayahang gawin iyon. Hindi ko alam kung bakit hindi mo rin magawa. Wala akong kwenta. Parusahan mo ako.
Sagot nilang na may hiya sa kanyang mga mata. Kung hindi mo alam, hindi mo kasalanan iyon. Napatahimik si Dustin. Silang ay karaniwang walang tao sa espiritual na lahi. Nag-ensayo siya ng puppet strings. Ngunit hindi iyon naging master nito. Rolly, lumabas ka na. Baka alam mo na ang sagot. Sa ilalim ng kontrol ng isip ni Dustin. Lumitaw ang isa pang miyembro ng espiritual na lahi. Guro, lumapit ang isa pang lalaki sa harapan ni Dustin at gumagalang na yumuko. Ang taong ito ay mula rin sa espiritual na lahi at pinasuko siya ni Dustin sa mundo ng divine being. Siya ay nasa heaven immortal realm. Masyado rin itong mahina para kay Dustin. Sinabi ni Rolly na isang nominal na disipulo ni Hackett. Si Hackett ay isa sa pinakamakapangyarihang master sa mga nakahiwalay na alien space. Dahil si Rolly ay nominal na disipulo ni Hackett, dapat siyang magkaroon ng mas mataas na katayuan sa espiritual na lahi at makasagot sa tanong ni Dustin. Guro, kung linangin mo ang puppet strings at maabot mo ang isang tiyak na antas, magagamit mo ang espiritual na kaluluwa. Enerhiya ng iyong mga alipin para sa iyong sarili. Maaari mo ring makuha at pinuhin ang kanilang espiritual na enerhiya ng kaluluwa at gawin itong iyong sarili. Gayunpaman, ang puppet strings ay eksklusibo sa espiritual na lahi. Marami sa mga advanced na diskarte ay automatikong makukuha mula sa bloodline kapag ang lakas ng isang tao umabot sa isang tiyak na antas. Guro, dahil mayroon kang espiritual na puno at espiritual na dragon, maaari mong isagawa ang puppet strings. Gayunpaman, wala kang dugo naming espiritual na lahi na kailangan mo para makuha ang advanced. Mga teknik, sagot ni Rolly. Tama si Dustin. Alam na niya ang sagot. Oh, sabi ni Dustin na nakakunot ang noo. Tila ang dugo ng espiritual na lahi ang susi. Ito ay isang bagay na kailangang ipanganak ng isang tao. Hindi lang niya ito mahanap. Kaya hindi ko matutunan ang mga advanced na paggamit ng puppet strings. Tama ba? Tanong ni Dustin sabay bagsak ng balikat. Master, huwag kang mabaygo. May pagkakataon. Sabi ni Rolly. Oh, ano yun? Sabihin mo. Tanong ni Dustin. Napakasimple nito. Pumunta at hanapin ang mga banal na Diyos ng ating lahi. Sila lang ang automatikong makakakuha ng mga advanced na diskarte ng puppet strings mula sa ang minanang bloodline. Master, kung gagawin mo ito, baka maabot mo ang iyong layunin. Sabi ni Rolly. Sige, huhuli ako ng ilang banal na Diyos mula sa bilang na lahi. Bulalas ni Dustin. Aalis na sana siya nang pigilan siya ni Rolly. Guro, ang mga advanced na diskarte ng puppet strings ay nakatago sa kaibuturan ng minanang bloodline ng ating lahi. Tanging kapag ang lakas ng isang tao ay umabot sa isang tiyak na lawak, sila ay nagpapakita ng kanilang sarili. Makakilala, ito ay komplikado. Ngunit sa palagay ko ang mga advanced na diskarte ay maaaring matutunan. Nagpatuloy si Rolly. Dahil sa sobrang karanasan niya, pinagkatiwalaan siya ni Dustin. Bueno, dahil may pagkakataon, kailangan kong makilala ang mga banal na Diyos ng iyong lahi. Hindi mapigilan ni Dustin ang ngiti. Napasuko niya ang maraming Diyos bilang mga alipin. Kung magagamit niya ang ali na enerhiya ng kaluluwa ng mga ito, hindi siya mapipigilan. Sa buong Sea of Chaos, kumakalat na parang apoy ang balita. Gumalaw ang mga bibig at naglakbay ang mga bulong. Lahat ay nagsasabi ng parehong bagay. Si Dustin, ang pinuno ng alyansa, ay buhay. Siya ay nagpakita sa Sea of Chaos kasama ang kanyang hukbo. Walang makapaniwala sa mga salitang ito nang marinig nila ang mga ito. Hindi pwede. Nakita ko sa sarili kong mga mata na si Dustin ang nagbuwis ng sariling buhay. Parehong nabasag ang kanyang katawan at kaluluwa. Hindi niya kayang mabuhay iyon. Nagkomento ang isa sa mga master mula sa 5 super force matapos niyang marinig ang chismis. Isa siya sa 5 master na ipinadala upang tugisin si Dustin sa panahon ng kanyang thunderstroke. Sentensya, na-corner na siya at pinili ni Dustin na sumabog. Nasaksihan ng 5 master ang eksenang ito at kinumpirma ang kanyang pagkamatay. Ngunit ngayon ay sinasabi ng mga tao iyon. Bumalik siya. Tumangging maniwala ang 5 amo.
Ito ay dapat na isang tsismis. Kung pasabugin ko ang sarili ko, mamamatay ako. Si Dustin ay mas mahina kaysa sa akin. Kaya tiyak na mamamatay siya. Isang matandang nilalang, sabi ng may gintong sungay. Siya ay nasa Beast City. Sino sa lupa ang nagkakalat ng mga tsismis na ito? Dagdag pa niya, Hafang. Nilinggan niya ang isa niyang tauhan at tinuro ang pinto. Go look into this. I don't believe that brat is. Buhay pa. Imposible yan. Ipadala ang aming mga tauhan upang tingnan ito. Sigaw ng isang nilalang na nababalot ng asul na ambon nang marinig niya ang balita. Nabuhay pa si Dustin. Nasa Demon City siya. Habang kumalat ang balita sa lahat ng mga Super Force. Lahat sila ay gumawa ng parehong desisyon na ipapadala sa kanilang mga tauhan. Imbestigahan. Ang laman ng dagat ng Chaos ay napuno ng mga barkong pandigma na. Lahat ay tumungo sa direksyon ng Ice Palace. Leader. Ayon sa aming scout, ang Ice Palace ay kinuha ng Beast City. Kailangan nila ng tulong mo. Paalam ng Ice Queen kay Dustin. Okay lang. Babawi tayo agad. Sagot ni Dustin. Narito sa amin ang 12 hayop. Kahit personal na pumunta dito si Marlon. Walang dapat ikabahala. Panatag niya sa sarili. Biglang sumama sa kanila ang isa sa mga tunay na banal na alipin ng Diyos ni Dustin. Leader, may isang pulutong ng mga tao na dumarating sa amin. Sabi niya na may pag-aalala sa kanyang mukha. Sino sila? Tanong ni Dustin. Sa pagkakaalam ko, galing sila sa Annihilation Mountain. Kamakailan, sumikat ang Annihilation Mountain. At ang mga tao mula sa puwersang ito ay agresibo at high profile sa Sea of Chaos. Master, sa tingin ko dapat natin silang iwasan. Sabi ng tunay na banal na Diyos na alipin. Galing sila sa Annihilation Mountain. Hindi na kailangang iwasan sila. Mataray na sabi ni Dustin pagkatapos ng sandaling pag-iisip. Tumayo siya sa timeline ng kanyang barkong pandigma at pinanood ang isang grupo ng mga tao na paparating. Walang gumalaw sa kanilang dalawa at patuloy na yumiikli ang distansya sa pagitan nila. Nakita ni Dustin na ang grupo ay binubuo ng mga sanay na sundalo. Bawat isa sa kanila ay nakasuot ng magandang baluti. Gawa sa tanso. Hawak nila ang mga sibat sa kanilang mga kamay o may dalang halberd sa kanilang mga likod. Ang kanilang mga sandata na kumikinang sa liwanag. Isang mabangis na nilalang na may mahabang pakpak sa likod ang sumugod patungo sa mga barkong pandigma. Tumigil ka nga dyan. Sino ka ba? Galing kami sa Annihilation Mountain at gusto naming makapasa. How dare you block us? Ito ang mga survivors ng Moldita na alyansang iyon. Kaya totoo ang mga chismis. Buhay ka. Alam kong ginulo mo ang 5 Super Force. Gusto mo bang gumawa din tayo ng mga kaaway? Sa tingin mo ba makakayanan mo ang galit ng Annihilation Mountain? Sabi ng nakakatakot na nilalang. May panunuya habang nakatitig sa kumakaway na bandila sa isa sa mga barkong pandigma. Malinaw na gusto niya ng away kahit na hindi nag-udyok si Dustin. Magwala ka. Kasunod ng sigaw. Isang tao sa isa sa mga barkong pandigma ang nag-unat ng kanyang kamay upang kunin ang nakakatakot na hitsura. Nilalang. Tumingin-tingin si Dustin sa paligid at nakitang isa ito sa kanyang tunay na premium grade na mga alipin ng Diyos. How dare you? Napansin ng nakakatakot na nilalang ang paparating na pag-atake at nadobol ang laki ng mga pakpak sa kanyang likod. Pagkatapos ay naging 2 saber na naglaslas sa higanteng kamay. Puff! Puff! Napakalakas ng alipin ni Dustin. Hinawakan ng kanyang palad ang 2 pakpak at pinisil. Nabasag ang mga ito. Ambon ng dugo. At hindi siya tumigil doon. Ang kanyang malaking kamay ay hamampas pasulong at hinampas ang nilalang. Na nagpatuloy sa pagbugbog sa kanya sa loob ng 1 pulgada ng kanyang buhay. Hoy! Hinihiling mo talaga. Inaatake mo ang aming mga lalaki. Ibig mo bang magdeklare ng digmaan laban sa Annihilation Mountain? Sigaw ng isa pang lalaki. Ang Annihilation Mountain ay katumbas ng 5 super forces sa mga tuntunin ng impluwensya. Karaniwan, walang sino man sa dagat ng Chaos ang magalit sa kanila. Ngunit ang mga nakaligtas sa alyansa ay hamon sa kanila. Walang paraan na pabayaan nila ito.
Mahigit 10 tunay na premium grade Divine God ang lumabas mula sa mga tropa ng Annihilation. Bundok. Hinati sila sa dalawang grupo at bumuo ng mga linya. Pagkatapos ay lumabas ang isang matandang lalaki na nakasuot ng ginintoang damit habang nasa likod ang kanyang mga kamay. Ang matandang ito ay isang semi-governing na Diyos. Si Elder Vernon mula sa Annihilation Mountain. Mga nakaligtas sa alyansa. Pumunta dito, magkawtaw, at humingi ng tawad. Kung hindi mo gagawin ang sinabi ko, gagawin natin. Patayin kayong lahat. Idineklara ng isang tunay na premium grade na banal na Diyos ng Annihilation Mountain. Walang sinabi si Elder Vernon at nakatayo lang doon na may nagbabantang aura sa paligid niya. Bago pa makareact ang sinuman. Ang napakalaking paa ng aso ay lumabas sa barkong pandigma at nag-swipe sa tunay na premium grade na banal na Diyos ng Annihilation Mountain. Hoy! Naramdaman ng tunay na premium grade na banal na Diyos na tumindig ang kanyang balahibo. Siya ay isang tunay na premium grade na banal na Diyos. At kaya niyang talunin ang karamihan sa mga magsasaka sa kanyang antas. Siya ay bahagyang mahina kaysa sa isang semi-governing na Diyos. Ngunit ngayon ay nakikita niya na ang lakas ng lumalaban sa kanya ay malakas. Pakiramdam niya ay nanlalambot ang kanyang mga binti nang maramdaman niya ang nakakatakot na dami ng enerhiya at mahiwagang batas. Sa isang kisap mata, siya ay nasalo ng paa. Itinapon sa hangin. At hindi kumikibo. Maging si Elder Vernon ay walang oras na pumasok at iligtas siya. Galit na galit si Elder Vernon nang dumilim ang kanyang mukha. Ang tanga mo. Sa tingin mo ba magkukawtaw kami sayo? Huwag kang mambola sa sarili mo. Isang mapanuksong boses ang narinig mula sa barkong pandigma. How dare you? Papatayin ka namin. Hindi ka ba natatakot? Ang tunay na premium grade Divine God ng Annihilation. Sigaw ng bundok na nabihag. Nagpupumiglas siya laban sa paa ngunit wala na itong pag-asa. Puff! Makalipas ang ilang segundo, humigpit ang hawak ng malaking paa ng aso, na naging tunay na premium grade na Diyos ng Diyos. Ang Annihilation Mountain sa isang ulap ng dugo. Lahat ay nanunood ng maluwag ang kanilang mga panga habang umaatres ito sa barkong pandigma. Ayan yon. Bibigyan kita ng isang pagkakataon. Kung susuyuan mo kami at humingi ng kapatawaran, ililigtas ko ang iyong buhay. Kung hindi, papatayin ko kayong lahat. Isang tinig na nanunuya mula sa barkong pandigma ng alyansa. Humph! Nagtatanong ka eh. Pumunta sa impyerno. Galit na galit si Elder Vernon. Nagpa siyang lipulin ang mga nakaligtas sa alyansa.